Nangangamba ang ilang commuters na mawala ng masasakyan kapag hindi pumasada ang mga unconsolidated jeepney. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Sampung araw bago ang ilang araw ng paghuli sa mga jeepney na unconsolidated, nangangamba na ang ilang mga commuters na kukulangin sila sa masasakyan. Kada buwan bumabiyahe pauwi ng Alitagtag, Batangas mula sa Cubao ang 25 anyos na si May. Sanay na raw siyang sumakay sa tradisyonal na pampasaherong jeep sa kanyang kada uwi. Ngayong nalalapit na ang May 16 na araw kung saan hindi na maaari pang bumiyahe ang mga unconsolidated traditional jeep, isang kapilayan daw para sa kanya bilang pasahero. Mas parang mahirapan kayong mag-adjust as mga pasahero. Hindi namin alam yung new ways. Pero sa mga jeepney drivers naman siguro, may plan naman siguro yung government. If per schedule, yes po. Kasi yung mga workers po, student, iba-iba yung time nila. Walang every hour na bumabiyahe, schedule lang. So it's really hard. Ngayon pa lang may mga pila na. So what more kung hindi na yung gano'n na every hour may pila ng jeep. Paano pag gumagano? Kada linggo naman pumupunta sa Lipa City mula sa Maynila ang negosyanteng si Rowena. Wala siyang sasakyan at umaasa lang siya sa mga pampasaherong jeep tuwing pupunta sa Batangas. Mahirap daw kung kukulangin ang mga babiyaheng sasakyan pagdating ng May 16. Mahihirapan makasakay ng pag nabawasan ng mga sasakyan. Kasi ito lang din yung mga driver na pinagkakakitaan nila. Kasi kapag konti na lang mabiyahe, maghihintay ka ng matagal o mahirap, malilate ka, di ba? Kasi maghihintay ka nga ng another sasakyan kung kulang. Sa tala ng LTFRB-4A, nasa 4,679 public utility jeepney units ang unconsolidated sa buong Calabarzon, habang 35 units ang hindi consolidated sa mga UV Express. We will undergo the due process kung saan yung mga hindi nag-consolidate ay papadala namin ng show cause order. Para malaman namin ano ang mga dahilan that they failed to consolidate. And then from there, magkakaroon ng hearing ang aming legal officer dito para malaman kung valid ba yung mga reasons nila. Wala raw dapat ipag-alala ang mga nababahalang pasahero sa posibleng kakulangan ng mga masasakyang PUV dahil may nakahandang solusyon ang LTFRB para rito. Yun naman ang pinaghandaan natin. Alam mo naman natin na may mga ruta na mawawalan or mababawasan ng mga tumatakbong pampasaherong sasakyan. Yun naman yung pinaghandaan natin. Kung saan yung mga ibang nag-consolidate ay handang magbigay ng kanilang mga unit upang mabigyan ng sasakyan yung mga rutang maaring mabawasan o mawalan na. Sa ngayon, inaayos na raw ng LTFRB-4A ang mga show cause order na ibibigay sa mga driver at operator ng mga unconsolidated traditional jeepney at UV Express. Ayon sa LTFRB-4A, nagsisimula na silang mamigay ng show cause order sa mga unconsolidated jeepney upang makapagpaliwanag kung bakit nga ba hindi sila nakapagpa-consolidate. At pagkatapos ng May 15, revoked na ang prangkisa ng mga unconsolidated jeepney. Ibig sabihin, hindi na sila maaaring bumiyahe pa. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.